For our day 2, we will be exploring the southern part of Batan Island. Ang una naming pinuntahan ay Jawa View Deck. This is a cemented view facing the West Philippine Sea. Ang next naming pinuntahan ay ang Mahatao Shelter Port. The weather in Batanes is unpredictable. That is why the Mahatao Boat Shelter was open to protect the boats during typhoons and storms. Next stop is San Carlos Borromeo Church, also known as Mahatao Church. This is an old Spanish colonial era church painted in white. Ganito ang itsura ng simbahan sa loob. Meron siyang mahabang aisle. Imagine mo na lang pag ikaw ang kinasal dyan. Sa simbahan na to, merong blank book archive kung saan pwede ka mamili ng libro at magsulat sa mga blank pages. Tandaan mo na lang kung ano yung number ng libro na susulatan mo para kung sakaling babalik ka man ng Batanes ay pwede mo itong balikan. This is Homeron Blue Lagoon na ayon sa aming tour guide, dito daw naliligo ang mga pare at madre noon. Alam ko may cave dyan na lagusan papuntang Maydane Buhay Beach. Maganda maligo dito dahil kalmado ang tubig unlike sa mga other beaches ng Batanes. Ganito naman ang itsura ng daanan sa Batanes. Di ka maboboard sa biyahe dahil mabubusog ka sa magagandang tanawin. Next na pinakita sa amin ay ang Old Spanish Bridge. This is made using lime and mortar. At malapit dito ay ang House of Dakay, isa sa mga pinakalumang stone house. Si tatay na nakadungaw sa bintana, siya yung currently na nakatira ngayon dito. Pwedeng pumasok to take pictures or videos. You just have to remove your shoes. And as I mentioned in my previous vlog, sobrang init dito sa Batanes kaya itong Vakul headdress and Kanayo vest ang gamit nila noon panangga sa sikat ng araw at ulan. You can borrow this for free and it would be nice kung magbibigay kayo ng any amount of donation to support them. Ang next namin pinuntahan ay ang Honesty Store. Napanood ko lang to dati sa movie nila Coco and Tony na You're My Boss. Sikat na self-service coffee shop pero may mga tinda na din silang pasalubong items like shirt, keychains, hats, tote bags, and more. Since this is an Honesty Store, walang kahera dito, so you have to list the items na kinuha mo, then insert yung payment dyan sa may payment box. This is the other payment box. Meron ding available dyan na calculator and pen. After naming mamili, bumiyahin na ulit kami papunta sa next destination. At habang bumabiyahe tayo, sagutin ko lang yung mga usual na tanong sa akin kung magkano yung ginastos ko dito sa Batanes. This is a joint tour package and ang offer sa akin ay 23,500 all in except ecotourism fee na 350 and dinner and other personal expenses. Comment nyo if you want me to break down yung expenses and some tips when booking a trip to Batanes. And finally, we're here in I Love Uyugan. Isa to sa mga favorite sites ko sa Batanes. The place is very scenic and you don't have to hike so much para makita itong top view. Another scenic view dito sa South Batan ay ang Alapad Hills and Natural Rock Formation. Matindi ang sikat ng araw kaya tumambay na lang muna ako dito sa may silong and later on naglakad-lakad din ako to enjoy this view. Behind me is the Alapad Pass kung saan allowed ang magpa-picture sa daan at unique roadside ng Batanes. Isa sa kinatutuwa ko dito sa Batanes ay talagang binibigyan nila ng time ang bawat turista na makapagpa-picture ng walang photobombers. For our lunch, dito kami kumain sa Marconin's Food Catering located at Raku Apayaman or also known as Marlboro Country. At ito yung mga food na sinerve sa amin. Meron siyang meat, gulay, meatballs, and dessert. After namin mag-lunch, lumabas na kami at umakyat sa may hills para pumunta sa may viewpoint. Di makakaila na isa din talaga to sa magagandang viewpoint ng Batanes. Pahirapan nga lang makakuha ng mauupuan dahil sa mga nagkalat na waste ng mga alagang hayop dito. This is our last stop kaya we really took our time to enjoy the view and take some pictures.